Nursing student ako noon, first year, first sem. Maraming enrollees sa course namin, kaya hati-hati ang mga section at iba-iba rin ang mga professor sa mga minor subjects. Isa sa mga minor subjects na ito ay may kakaibang kwento na hanggang ngayon, 4 na taon na ang lumipas, hindi ko pa rin malilimutan. Dahil sa marami kami sa batch, may mga subjects na inaabot hanggang gabi ang schedule. Isa sa mga sections na kasabay namin ay may klase hanggang 9 ng gabi sa isang lumang gusali ng universidad. Nasa ikawalong palapag ang classroom nila at kahit maraming ilaw sa hallway, may kung anong lungkot at bigat sa ambience ng lugar tuwing 10 oras na ng gabi. Noong una, normal lang daw ang klase nila. Ang professor na na-assign sa kanila, ayon sa mga kaklase ko, ay masayahin, mahilig mag-joke, at tila walang bahid ng pagiging istrikto. Pero habang lumilipas ang mga linggo, may napansin silang kakaiba sa kanya. May mga pagkakataong habang nagtuturo siya, bigla siyang tatahimik at titingin sa isang direksyon na para bang may nakikita siyang iba. Minsan, habang nagle-lecture siya, bigla siyang babaling sa gilid at tila may binubulong. Hindi nila mawari kung nag-iisip lang ito ng susunod na sasabihin o may ibang dahilan sa kanyang ginagawa. Sa mga unang pagkakataon, iniisip nila na baka natural lang ito sa kanya. Pero nang maging madalas, doon na sila nagsimulang magtanong sa isa't isa. Isang gabi, habang nasa gitna siya ng pagtuturo, napansin nilang palaging may binabanggit ang professor tungkol sa 3 babae sa likod ng silid-aralan. May mga pagkakataong tila pinapansin niya ang 3 estudyanteng nakaupo sa likuran, pero nang silipin nila, wala namang kakaiba sa mga ito. Sinasabi niya ito ng may kasamang ngiti, pero hindi yun ngiting nagpapatawa. May bahid ng kung anong hindi maipaliwanag na pakiramdam. Ang iba sa kanila ay nagtaka, ang iba naman nakaramdam ng kilabot. Sa paglipas ng mga linggo, napansin nilang may mga araw na hindi pumapasok ang professor. Imbes na regular na klase, puro assignments na lang ang ibinibigay niya sa kanya. May mga pagkakataong inakala nilang baka naisip niyang delikado para sa kanila ang gabi ang klase, kaya pinapauwi na lang sila ng mas maaga. Hanggang sa isang araw, nagbigay siya ng utos sa president ng klase na sa susunod na meeting, maghanda sila para sa isang quiz. Dumating ang itinakdang araw ng pagsusulit. Bagamat hindi nila alam ang magiging saklaw ng exam, nagpunta pa rin sila sa klase, dala ang kani-kanilang mga papel. Dumating ang professor. Tahimik, walang dala kundi ang kanyang cellphone. Sinabihan niya silang maghanda ng kalahating lengthwise na papel at hintayin ang ipamamahaging questionnaire. Maya-maya, naglakad siya sa gitna ng silid at namigay ng mga papel. Pinapayuhan silang ibaba muna ito at huwag bubuksan hanggang hindi niya sinasabi. Pagkatapos siyang maibigay sa lahat, sinabi niyang maaari na nilang simulan ng exam. Pagbukas nila ng papel, may ilan na napakunot noo. Walang nakasulat. Hindi ito printed questionnaire. Literal na blankong bond paper lang. Sa una, akala nila nagkamali lang ng pagprint. Ngunit nang lahat sila ay walang ibang nakita kundi puting espasyo, nagsimula na silang kabahan. Walang instructions, walang tanong, walang kahit ano. Hindi nila alam kung paano magre-react.
May isang estudyanteng nagtangkang itaas ang kamay upang ipakita ang blankong papel sa professor. Tiningnan ito ng professor, sumagot ng maikli at binigyan siya ng isa pang papel. Pero nang kanyang buksan muli ito, blanko pa rin. Nagkatinginan silang lahat. Walang gustong magsalita. Walang gustong umalma. Sa halip, tahimik nilang sinagot ang quiz na wala namang tanong. Nagsusulat ng kahit ano upang maipasa lang. Pagkatapos ng ilang minuto, sinabi ng professor na tapos na ang oras at kailangang ipasa ang papel. Sunod na linggo, may isa na namang kakaibang utos ang kanilang professor. Sinabi niyang magdala ng art materials para sa klase. Wala siyang binigay na ibang detalye kaya kanya-kanyang dala ang mga estudyante ng crayons, watercolor at iba pang gamit sa pagguhit. Dumating ang oras ng klase. Ang professor ay dumating muli na walang dalang anuman, ni papel, ni lapis, ni kahit ano. Tanging cellphone lamang ang hawak niya. Tumayo siya sa harapan ng klase at sinabing maaari na silang maghanda. Pero may ilang estudyanteng hindi nakaabot sa abiso kaya walang nadalang lapis o papel. Nang tinangka nilang humingi ng extra paper mula sa kanilang mga kaklase, narinig nila ang tinig ng professor. Walang hingian ng papel, anya. Kung ano ang meron sa kanila, yun lang ang maaari nilang gamitin. At kung wala silang mahagilap, maaari silang mag-ukit sa balat nila mismo bilang isang artistic expression. Sa puntong iyon, nagsimula nang bumigat ang pakiramdam sa loob ng classroom. May ilan sa kanila ang nagbulungan, ngunit natigil ang lahat nang magsalita muli ang professor. Ang kanilang iguguhit. 3 babaeng walang saplot. Nagkatinginan silang lahat. May ilan na inisip na baka may kinalaman ito sa anatomy, kaya sinubukan nilang sumunod. Kumuha sila ng papel at sinimula ng pagguhit. Habang umiikot ang professor upang suriin ang kanilang gawa, napansin nilang may kakaiba sa paraan ng kanyang pagmamasid. Hindi lang siya simpleng tumitingin. Parang may hinahanap siya sa bawat guhit. Parang may nais siyang makita. Sa kalagitnaan ng kanyang pag-iikot, narinig nilang muli ang kanyang boses. Mahina, ngunit malinaw. Siguraduhin niyong wala silang balat at may mga pasa. Parang may yelong dumaloy sa kanilang mga ugat. Hindi to normal. Ang ilan ay napahinto, ang iba naman hindi makatingin ng diretsyo. Ngunit ang pinaka nakakakilabot sa lahat ay ang kanyang sunod na sinabi. Katulad ng 3 babae sa likod. Biglang nanlamig ang buong silid. May ilang napatingin sa likuran, ngunit wala namang silang nakita. Wala namang 3 babae roon. Puro kaklase lang nila. Ngunit may ilan sa kanila na nagsimulang manginig. Hindi dahil sa lamig, kundi dahil sa matinding takot. Walang nais magsalita, ngunit alam nilang hindi na tama ang nangyayari. Nang lumabas ang professor at nagpaalam na pupunta sa CR, nagkanya-kanya na sila ng tingin. Hindi na kailangan mag-usap. Sabay-sabay silang tumayo at nagmamadaling lumabas ng silid-aralan. Walang sigawan, walang komosyon. Tanging mga yabag nila sa sahig ang maririnig habang mabilis nilang tinatahak ang hagdan mula sa 8 palapag. Hindi na nila alintana kung mapansin man sila ng ibang estudyante o guro. Ang nais lang nila ay makalabas. Pagkarating sa baba, dumiretso sila sa level 1 chairperson ng College of Nursing. Isinalaysay nila ang lahat ng nangyari, mula sa quiz na walang tanong hanggang sa kakaibang ipinapadrawing ng kanilang professor.
Nang sumunod na meeting, iba na ang professor nila. Walang paliwanag, walang anunsyo. Ang tanging balita lang na kumalat, nag-resign daw ang dati nilang guro. Ngunit sa loob ng universidad, may usap-usapan. Matagal na raw may nagpapakitang 3 babaeng espiritu sa 8 palapag.